Kumukulong sa dami ng mga hindi nasagot. Natawag ang telepono sa kamay ni Elena. 3 araw na si Gabriel na walang paramdam. Umalis siya para sa isang business trip sa Siberia at dapat ay nakabalik na siya kahapon pa. Bawat minutong tahimik sa kabilang linya ay parang sinturong yelo na humihigpit sa puso ni Elena. Mama, bakit ang lungkot mo? Ang tinig na munti ng 5 taong gulang na si Miguel ang nagpagulantang sa kanya. Ako, hindi malungkot, mahal ko. Bakit gising ka pa? Pilit nang umiti si Elena, pero ayaw sumunod ng kanyang mga labi. Bumuntong hininga ang bata, humarap, at naglakad pabalik sa kwarto. Hindi alam ni Miguel na may nangyari sa kanyang papa. Bihira na rin naman silang magkausap ni Gabriel at sa nakalipas na 6 na buwan ay halos hindi na ito pumupunta sa kanyang kwarto. Ang kawalan ng tatay ay walang binago sa nakasanayan niyang buhay bata at ito ay masakit para kay Elena. Tinawagan ni Elena ang numero ng kumpanya kung saan si Gabriel ang kasosyong tagapamahala. Sabi ni Gabriel ay magbubukas sila ng bagong produksyon sa Siberia. Nagawa niyang makipag-usap sa pangkalahatang tagapamahala, si Carlos Reyes. Kumusta po, Carlos? Sinabi niya ng may kaba, nahihirapang pigilan ng tinig. Nakasama na siya sa mga corporate event at kilala niya si Carlos. Gusto ko po sanang magtanong tungkol sa business trip ng asawa ko. Hindi ko po matawagan si Gabriel. 3 araw na po siyang dapat nasa bahay. Anong business trip? Ang boses ng direktor ay puno ng taus-pusong pagkagulat. Elena, ano ang pinagsasabi mo? Muntik nang mahulog ni Elena ang telepono. Hindi ba kayo magbubukas ng pabrika sa Irkutsk? Hindi, wala kaming pabrika sa Irkutsk at hindi rin planado. At nagpaalam si Gabriel na magli-leave siya ng 2 linggo ng walang bayad. Elena, hindi ko talaga naiintindihan ang sinasabi mo. Nakalive? Bulong ni Elena, pinatay ang tawag. Dahan-dahan siyang naupo sa sopa, tinakpan ang muka ng mga kamay. Ang pagsisinungaling ni Gabriel ay sumobra na sa pagkakataong ito. Dati, nagagawa pa niyang gumawa ng mga dahilan. Pero ngayon, basta na lang siyang hindi bumalik at pinatay pa ang telepono. Napakawalang hiya niya. Siyempre, dapat umalis na siya noon pa, sa unang mga senyalis ng pagtataksil. Pero para kay Miguel, nanatili si Elena. Kaya ni Gabriel, nabigyan ng bata ng magandang buhay. Kapag umalis siya, kailangan niyang sarilihin ang lahat. Hindi niya alam kung paano niya kakayanin at kung paano ito makakaapekto kay Miguel. Pero may isa pang dahilan. Patuloy niya pa rin itong minamahal sa kabila ng napakasama niyang ugali. Pero ngayon, kailangan niyang labanan ang sarili. Tama na ang pagpapakamartir. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Tumatawag ulit si Carlos Reyes. Elena, ako ulit ito. Meron kasing may tumawag sa akin. Mabilis at garalgal na sinabi ng direktor. Oo, nasa Siberia nga si Gabriel, pero hindi sa pabrika. Sa tingin ko, siguro mas mabuti kung hindi sa telepono pag-usapan ito. Pwede ba akong dumaan dyan ngayon? Pumayag si Elena. Nagligpit siya ng mabilis, hanggat kaya niya, at naghintay. Malapit lang ang opisina ng kumpanya ni Gabriel. Hindi nagtagal. Tumunog na ang doorbell. Pumasok si Carlos. Naupo sila sa sopa. Nagkaroon ng mahaba, mahirap na katahimikan. Parang hindi makahanap ng tamang salita ang direktor. Elena, nagsimula siya. Malalim na bumuntong hininga. Sa madaling salita, si Gabriel, pumunta siya sa Irkutsk, sa Lake Baikal, mag-snowmobile sa yelo. Madalas silang pumunta doon, si Gabriel kasama ang mga kaibigan niya. Nakikinig si Elena nang may pagtataka sa mga bagong detalye mula sa buhay ng kanyang asawa. Oo, pero hindi iyon ang importante ngayon.
May pumasok sa opisina ko pagkatapos ng tawag mo at nagbigay ng impormasyon mula sa Irkutsk. Doon ngayon, medyo uminit ang panahon. Ang paggamit ng snowmobile, siyempre, bawal sa ganoong kondisyon. Pero, pero, sabihin mo na, hindi nakatiis si Elena. Parang pinipiga ang kanyang dibdib. Pero, nagpasya pa rin si Gabriel na bumaba sa yelo at nalubog siya. Paano nangyari yan? Pumutla si Elena. Nararamdaman niyang parang guguho ang mundo. Elena, anong nangyayari sa'yo? Gusto mo ng ambulansya? Takot na tanong ni Carlos. Hindi na siya, namatay siya? Ang totoo, nangyari ito hindi sa mismong lawa, kundi sa ilog malapit doon. May malakas na agos sa ilalim. Hindi pa natatagpuan ang katawan ni Gabriel. Pero, sabi ng mga rescuer, wala nang pag-asa na matatagpuan siya ng buhay. Wala na. Parang nakuryente si Elena. 15 minuto pa lang ang nakalipas, minamalas niya si Gabriel, nagpapasya siyang umalis. At ngayon, nalaman niyang namatay ito. Nakatitig siya sa kawalan. Sa kanyang harapan, parang tahimik na pelikula, bumalik ang mga alaala ng kanilang buhay. Inabutan siya ni Carlos ng isang basong tubig. Pangako, pagpapagaan ng loob ni Carlos. Tutulungan kayo ng kumpanya, sa mana at sa lahat ng legal na usapin. Pero paano mangyayari yan kung hindi siya natagpuan? Paano kung buhay pa siya? Desperadong tanong ni Elena, kumakapit sa patalim. Nangyayari yan, pwedeng ideklarang patay ang isang tao kahit hindi natagpuan ang katawan. Naiintindihan ko na mahirap para sa iyo ang tanggapin ang pagkawala, pero sinigurado sa akin na wala ng pag-asa para sa kaligtasan. Pasensya na. Hindi na nakikinig si Elena. Tuloy-tuloy ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano pa siya mabubuhay. Pinilit niyang magpakatatag, inihatid niya ang direktor at naupo sa kusina. Mama, bakit ka umiiyak? Tahimik na pumasok si Miguel. Ano ka ba? Hindi ako umiiyak, napuwing lang ako. Bakit hindi ka pa ulit natutulog? Narinig ko kayong nag-uusap ng isang tiyo. Si Tiyo ba yun mula sa trabaho ni Papa? Nasaan si Papa? Nanahimik si Elena. Ano ang sasabihin niya? Sasabihin sa 5 taong gulang na bata na namatay ang kanyang tatay? Sasabihin na umakyat ito sa langit? Nag-isip siya ng isasagot para tumagal ang oras. Si Papa, naglalakbay ulit gaya ng dati. Pero sa pagkakataong ito, matatagalan siya ng kaunti. Anong ginagawa niya doon? Nasa edad na si Miguel kung saan sunod-sunod ang tanong. At ngayon, lalo itong mahirap sagutin. Siya, tumutuklas ng mga bagong mundo. Ini-explore niya ang mga bundok, lawa, dagat. Sa madaling salita, nagtatrabaho at naglalakbay. Gusto ko rin tumuklas ng mga bagong mundo. Kapag malaki ka na, tutuklasin mo lahat ng gusto mo. Pero ngayon, kailangan mo nang matulog. Alam mo ba na lumalaki ang tao habang natutulog? Kaya kung mas maaga kang matutulog, mas mabilis kang lalaki. Sige na, punta na sa kama. Lumakad ang bata papunta sa pinto, pero bigla itong tumigil, humarap, at nagtanong, isang tanong na hindi niya kailanman naitanong sa lahat ng business trip ni Gabriel. Kailan babalik si Papa? Hindi, hindi ko alam. Nahirapang pigilin ni Elena ang pag-iyak. Napakalayo pa. Mahirap at mahabang paglalakbay. Kailangan niyang lutasin ang mabibigat na problema. Hindi mo matutuklasan ang bagong mundo sa isang linggo lang. Naiintindihan mo naman. Tumango si Miguel at umalis. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang taon, medyo natuwa si Elena na halos hindi pinansin ng kanyang asawa ang bata. Hindi niya maisip kung paano niya ipapaliwanag ang nangyari kay Miguel kung si Gabriel ay naging mapagmahal na ama. Ngayon, may posibilidad na sa paglipas ng panahon, makakalimutan ng bata ang kanyang papa at hindi na magtatanong. Siyempre,
Pagkalipas ng ilang taon, kapag nagbinata na si Miguel, kailangan niyang sabihin ang totoo. Pero sa ngayon, ang importante, mapangalagaan ang kanyang kalusugan sa isip. Pero paano naman siya? Ang mga pagtataksil, ang pangalawang buhay at iba pang kalokohan ni Gabriel ay hindi nakabawas sa sakit ng kanyang pagkamatay. Naiintindihan ni Elena na mahal niya ang kanyang asawa. Pero ngayon, lalo itong masakit. Napunta siya sa isang psikolohikal na bitag. Sa sandaling nagpasya siyang umalis ng matatag, kaya niyang takpan ang damdamin ng galit at hinanakit. Ngayon, hindi na ito mangyayari. Hindi pwedeng magalit sa isang taong yumao na. Ang kanyang mga pagtataksil ay parang nabura na. Naaalala niya ang mga masasayang sandali sa simula ng kanilang pagsasama. Kinuha niya ang family album. Paglipat ng mga pahina, nakita niya ang isang larawan. Silang dalawa sa snowmobile doon sa Caucasus. Noon, isinasama siya ng kanyang asawa sa mga biyahe. Propesyonal siya. Kaya niyang magmaneho ng snowmobile kahit nakapikit. Naaalala ni Elena, pinupunasan ng luha. Paano nangyari yan sa kanya? Hindi siya ganyan. Hindi siya ganyan. Kailangang hintayin na mahanap ang katawan. Hindi ako makapaniwala dito. Isinara niya ang album. Sa loob ng ilang minuto, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Pero pagkatapos ay bumalik ang napakatinding pait. Kaya lang niyang pigilin ang histerya sa pag-iisip tungkol sa kanyang anak. Gusto niyang tumakbo, tumawag, sumigaw, ipilit na ipagpatuloy ang paghahanap. Balak niyang tawagan si Carlos, pero huminto siya. Ano ang magagawa nito? Wala siyang magagawa sa paghahanap. Ang sabihing hindi maaaring mamatay ang kanyang asawa ng ganoon lang dahil magaling itong magmaneho ng snowmobile. Katangahan. Nagpakatatag ulit siya. Naupo si Elena. Wala nang laman ng isipan. Gusto lang niyang matulog at magising. Makita ang kanyang asawa na nagmamadaling papasok sa trabaho na mahinang sasabihin, "Bye," at mawawala ulit. Uminom siya ng pampakalma at humiga. Hindi siya makatulog. Sa kanyang isip paulit-ulit na tumatakbo ang salitang, umasa at maghintay, umasa at maghintay. Ayaw niyang bitawan ang kanyang asawa. Handa siyang bitawan ito bilang asawa, pero hindi bilang tao. Umepekto ang gamot at sa wakas ay nakatulog si Elena. Sa bawat araw, ang umasa at maghintay ay lalong bumibihira. Opisyal na idineklara si Gabriel na patay, hindi natagpuan ang katawan. Tinupad ni Carlos ang kanyang pangako. Tumulong sa mana, sumuporta sa pinansyal, binigyan siya ng trabaho mula sa bahay sa kumpanya. Pinagsabay ni Elena ang pagpapalaki kay Miguel at ang pagtatrabaho. Pero hindi niya magawang bitawan ang kanyang asawa. 3 taon siyang nagluksa. Pinagkakaitan ng sarili ng pahinga at libangan. Nakangiti lang siya sa kanyang anak. Si Miguel ang tanging kahulugan ng kanyang buhay. Lumipas ang 3 taon. Sa website ng travel agency, nakangiti ang isang babae na may hawak na tickets. Malalim na bumuntong hininga si Elena at pinindot ang bili. Miguel, malakas niyang tinawag. Sa susunod na linggo, lilipad tayo para magbakasyon sa Sochi. 7 araw siyang naghanda. Hindi lang mga gamit, kundi psikolohikal din. Tinatanggap ang bagong buhay. Hindi bilang isang hindi matahimik na byuda, kundi bilang babaeng namumuhay ng buo. Mabilis lumipas ang panahon. Narating na nila ang airport. Nakaupo siya sa waiting area. Huling beses na nasa airport siya ay kasama si Gabriel 5 taon na ang nakalipas. Biglang bumalik ang mga alaala. Pero nagawa niyang alisin ito. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Miguel. Sa dami ng tao, nagtungo sila sa gate. Mas kaunti ang tao dito. Naupo sila sa may gate. Tiningnan ni Elena ang ibang pasahero. Kadalasan, masaya ang mga tao, nagbabakasyon.
Tumatawa ang isang grupo ng kabataan. Dalawang matandang babae ang nagbabasa ng dyaryo. Ilang hilera ang layo. Nakaupo ang isang mag-asawa. Isang babaeng blonde ang buhok na mga 25 taong gulang at isang lalaki na may malaking sombrero at salamin. Hindi mahulaan ang edad nito. Inilapit niya ang ulo sa kasama at ang sombrero ay tuluyang tumakip sa kanyang mukha. Masayang nagkukwento ang lalaki pero nakatingin lang ang babae sa telepono nang walang reaksyon. Hindi na nanood pa si Elena at tumutok sa kanyang telepono. Pagkalipas ng 15 minuto, inannounce na pwedeng sumakay. Nahanap ni Elena at Miguel ang kanilang mga upuan. Ang bata sa may bintana, ang mama niya sa tabi. Miguel, ito ang una mong flight na maalala mo. Masayang sinabi ni Elena. Huling beses silang sumakay ng eroplano ay wala pa siyang 2 taon. Ang galing ma, ang saya, lilipad tayo. Malamang, hindi mo na naaalala kung paano ka sumakay noon? Tanong ni Elena at biglang kinabahan sa tanong. Malalim na tiningnan ng bata ang bintana. Hindi, wala akong maalala. Gumaan ang pakiramdam ni Elena. Natatakot siya na biglang bumalik sa alaala ni Miguel ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang tatay. Sa loob ng 3 taon, halos hindi na naaalala ng bata ang kanyang papa. Nagkukuwento si Elena ng mga istorya tungkol sa pagtuklas ng bagong mundo. Lumalaki si Miguel at lalong bumibihira ang mga tanong. Sa nakalipas na 1.5 taon, hindi na ito nagtanong kahit minsan. Pero laging kinakabahan si Elena. Paano kung magkukwento ang mga kaklase niya tungkol sa kanilang mga tatay? Sa kabutihang palad, hindi ito nangyari. Siguro dahil kinakausap niya ang mga nanay ng mga kaibigan nito. Pero alam niya, malapit na. Kailangan niyang mag-usap ng seryoso. Mama, tingnan mo. Nasa ibabaw tayo ng mga ulap. Masayang sigaw ng bata. Tiningnan ni Elena ang kanyang anak at naalala ang kanilang flight kasama si Gabriel. Nakaupo si Miguel sa kandungan ng kanyang papa. Tahimik na nakatingin sa bintana habang ang ibang bata ay sumisigaw. Tiningnan sila ni Elena at hindi niya mapigilang matuwa. Hindi niya naisip na ang flight na yon ang huli. Pagkalipas ng 1.5 taon, sumakay silang dalawa ni Gabriel nang walang Miguel. Noon, nagsimula na ang hindi pagkakaintindihan, ang mga hinala. Layunin ng biyaheng iyon na magkalapit ulit sila. Hindi nangyari. Lumala ang kanilang relasyon. Tinawag ni Elena ang stewardess, humingi ng tubig. Ayaw niyang bumalik sa mga alaala tungkol sa kanyang asawa. Pero hindi nawawala ang alaala. Nagagalit siya sa sarili na sinira niya ang desisyon na simulan ang bagong buhay. Wala yan. Kailangan ulit subukan. Naisip niya. Uminom ng tubig, ipinikit ang mga mata, sinubukang matulog. Mama, mama, kailangan kong magbanyo. Ginising siya ng kanyang anak. Sige, sasabayan kitang pumunta. Naku ma, malaki na ako. Pinakita na ng tita stewardess. Kung ano man, magtatanong ako. Napakatalino mo naman, sabi ni Elena at pinayagan ng kanyang anak. Naglakad ito nang may kumpiyansa pasulong. Pinakita ng stewardess ang banyo. Nang makasigurado si Elena na nakarating na ang kanyang anak, humarap siya pabalik sa bintana. Maayos ang lipad ng eroplano. Pero pagkalipas ng 1 minuto, may narinig na boses. Mga ginang at ginoo, ang inyong kapitan po ang nagsasalita. Palapit na tayo sa isang turbulent area. Maaaring magkaroon ng konting alog. Pakiusap, manatiling kalmado. Normal lang ang sitwasyon. Mawawala rin sa loob ng 1 minuto. Hindi pa natatapos ang kapitan. Umalog na ang eroplano. Miguel, parang piniga ang puso ni Elena. Anak ko, matatakot siya doon. Tumayo agad si Elena. Gusto niyang pumunta sa banyo. Pero may narinig siyang boses ng babae sa likod. Miss, pakiupo po.
Nasa turbulent area tayo para sa kaligtasan. Sinubukang paupuin siya ng stewardess. Nandoon ang anak ko. Kailangan kong pumunta doon. Huwag po kayong mag-alala. Ayos lang po siya. Sa sandaling iyon, lumabas si Miguel. Tahimik siyang naglakad papunta sa kanyang hilera, pero bigla siyang tumigil. Pagkatapos tumayo, naglakad siyang ulit, pero mas mabilis. Nang malapit na, nakita ni Elena ang maputla, takot na mukha nito. "Mama," nanginginig na sinabi niya. "Miguel, bakit ka natakot? Turbulence lang yan, hindi nakakatakot." Akala ni Elena, natakot siya sa alog. "Mama," inulit ni Miguel, halos pabulong. "Nandoon si Papa, kasama ang isang tita." Mabilis na pinaupo ni Elena ang kanyang anak. "Anak, ano ang sinasabi mo? Guni-guni mo lang yan." "Hindi, sigurado akong nakita ko. Iba lang ang gupit niya, pero siya nga yun. Punta ka, tingnan mo." "Pagod ka lang siguro. Matulog ka na. Ibaba natin ang upuan at makakatulog ka." "Hindi ka ba naniniwala sa akin?" "Bakit hindi ako maniniwala? Naniniwala ako. Basta, ang daming tao sa mundo at may mga taong magkamukha. Malamang nakakita ka lang ng tiyo na kahawig niya." "Sigurado akong siya yon," sinabi ng bata. Pinagkrus ang braso at nakatitig sa bintana. Naintindihan ni Elena na walang silbi ang pangungumbinsi. Siya mismo ay nahihirapang manatiling kalmado. Sinusubukan niyang paniwalaan ang sarili na walang Gabriel doon. Siguro, bumalik sa alaala ng bata ang mga alaala mula sa flight na yon, kaya naguni-guni lang niya. Madali lang namang masiguro. Tumayo, magpunta sa banyo at bumalik. Pero hindi naglakas loob si Elena. Paano kung may nakaupo doon na kahawig niya? Tuluyan siyang malilito. Sa natitirang flight, hindi tumayo si Elena, takot lumingon. Pagkalipas ng 1.5 oras, nagsimula ng bumababa ang eroplano. Pagkalipas ng 20 minuto, ligtas na lumapag. Nagmamadaling tumayo ang mga pasahero. Kinukuha ang mga gamit. Hindi nagmadali si Elena. Naghintay siya na kumonti ang tao. Naupo siya, pinapanood ang mga nakatayong tao. Sa sandaling ito, isang lalaki sa isang hilera sa harapan ng tumayo. Naintindihan agad ni Elena na siya nga ang lalaking iyon. Napakagaling ng pagkakahawig kay Gabriel. Medyo tumaba lang ang mukha, mas maikli ang gupit. Nag-inat siya at nahulog ang sombrero. Nakita ni Elena ang nunal malapit sa baba. Hindi ito maaari, naisip niya. Hindi panaginip lang ito. Kalokohan lang. Nagkataon lang. Hindi ako maniniwala. Kalokohan ito. Nanginginig si Elena, pero para sa kanyang anak, tinago niya ang nararamdaman. Isinuot ng lalaki ang sombrero, hinawakan ang kamay ng blonde at tumayo rin sa gitna. Tinakpan ulit ng sombrero ang mukha niya. Naglalabasan ng mga tao. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabihan ni Elena si Miguel na mag-ayos. Sinadya niyang maghintay ng mas matagal para hindi sila magkasalubong. Paglabas sa jet bridge, hindi niya natiis na dumaan sa harap ng empleyado ng airline sa counter. Naintindihan ni Elena na ang babae ay para sa ibang flight, pero kailangan niyang mailabas ang konting emosyon. "Pasensya na po, pwede ko po bang malaman kung may isang taong sumakay kasama ko sa flight?" "Pasensya na po, hinihintay ko po ang pag-alis ng ibang flight. Pero sa teorya po, pwede niyong buksan ang database. Pareho lang naman kayong kumpanya." "Sa teorya po pwede, pero malalabag ko po ang batas sa personal data." "Miss, pakiusap intindihin niyo naman ang kalagayan ko." Malamang lumapit si Elena sa tenga ng empleyado at mahina para hindi marinig ni Miguel, nagpatuloy. "Nakasakay doon ang asawa ko na nawala ng ilang taon na ang nakakaraan." Tiningnan ng babae si Elena, pagkatapos si Miguel. Malamang tinabla ng kanyang paninindigan ng tingin ng bata. May tinype siya sa screen.
Apelido, pangalan, gitnang pangalan, pakisabi po. Kras, Belov Arion Lvovich, sinabi ni Elena, ang unang pumasok sa kanyang isip. Naaalala ang narinig niya sa bar. Walang ganoong tao sa inyong flight, sagot ng babae. Tapos na, pasensya na po, pero pakiusap po, lumayo na kayo at huwag niyong sasabihin sa kahit kanino ang ginawa ko. Oo, sige, naguguluhang sagot ni Elena. Pasensya na po. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel at naglakad ng mabagal papunta sa baggage claim. Nakatingin si Elena sa black conveyor belt. Nasulyapan niya ang lalaki na nakasombrero. Nakuha na nito ang kanyang bagahe at kasama ang kanyang kasama ay papunta na sa labasan. Napakabuti na lang at hindi siya yon, naisip ni Elena. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nangyayari talaga ang mga ganitong pagkakataon. Pero ang nunal, kailangang kalimutan ng lahat at mag-focus sa bakasyon. Pagkakuha ng maleta, nagpunta sila sa hotel. Nagustuhan ni Elena ang kwarto. Tanaw ang dagat mula sa bintana. Lumabas siya sa balkonahe. Malalim na huminga. Sa isip niya, hinayaan na niya ang sitwasyon. Nagpapatuloy ang bagong buhay. Sa harap niya ang mga araw ng bakasyon, araw, dagat. Walang sino mang hindi sinasadyang makakasalubong ang makakahadlang. Ang unang 3 araw ay napakaganda. Maganda ang panahon. May mga beach chair. Tuwing gabi lang, minsan naririnig ang nagsisigawang mga kapitbahay. Sa gabi ng ika-4 na araw, lumabas si Elena sa balkonahe. Gaya ng dati. Makulimlim. Sasara na sana siya, pero narinig niya na lumabas sa balkonahe ang mga kapitbahay sa ibaba. Nagsisigawan sila. Parehong mag-asawa na nag-aaway tuwing gabi. Bianca, may interes ka ba sa kahit ano pa sa buhay maliban sa pera? Malakas na tanong ng lalaki. Oo naman, pero para magkaroon ako ng interes sa kahit ano, kailangan mo muna akong bigyan ng lahat ng kailangan ko. Sigaw ng babae bilang sagot. Nagpasya si Elena na manatili. Hindi naman siya mahilig makinig sa usapan ng iba, pero naging interesado siya kung gaano kasobra ang kakapalan ng muka. Bukod pa roon, parang pamilyar ang boses ng lalaki. Hindi ba't binibigay ko naman ang kailangan mo? Nagpatuloy ang lalaki. Natawa ka ba? Dinala mo ko dito sa lugar na parang tapunan sa isang nakalimutang Sochi. At kailangan ko ng Cyprus, Maldives, Bali. Naiintindihan mo? Pero Bianca, hindi yan tagpi-tagping lugar. Ito ay 4-star hotel. Kung ang nakaraan mong sugar daddy ay pinagbabakasyon ka sa Maldives, yun ay dahil katawan mo lang ang kailangan nila. At ikaw naman, kailangan mo pa ba ng iba? Oo naman, sinusubukan kitang turuan, ipaliwanag, gawin kang mas matalino kahit konti. Napaka-boring mo naman. Mukha ka namang batang lalaki, pero parang matandang makulit ka kumilos. Ako, matanda. Naging mahina ang boses ng lalaki. Sige na nga, pero sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Hindi ka na rin bumabata. Sa paglipas ng taon, yang dahilan kung bakit hinahabol ka ng mga mayayamang lalaki, mawawala yan. At anong matitira? Natigilan si Elina. Nang humina ang boses ng lalaki, naintindihan niya. Ito ang kanyang asawa. Si Gabriel. Hindi siya maaaring pagkamalan sa iba. Hindi niya agad nakilala dahil halos hindi niya narinig na sumisigaw ito. Lahat ng kanilang pag-aaway ay tahimik o walang imikan. Pero nang sabihin ng lalaki sa ibaba, at anong matitira? Wala nang duda si Elena. Ito ang paboritong linya ni Gabriel. Ginagamit niya ito sa anumang argumento. Pero kay Bianca, hindi ito umubra. Malakas siyang tumawa. Anong pinagsasabi mo? Kahit sa edad na 40, mas maganda pa rin ako kaysa sa lahat ng ex mo at magiging girlfriend mo pagsama-samahin. Habang tumatawa ay sinabi niya at malakas na isinara ang pinto, lumabas sa balkonahe. Ang pinaghihinalaang si Gabriel ay nanatili pa ng konti.
Binuksan ang pinto, may sinimulang sabihin at pumasok sa kwarto. Nagulat si Elena. Gusto niya pang marinig ang boses nito para makasigurado. Miguel, may pupuntahan lang ako. Babalik agad, sinabi niya sa kanyang anak. Lumabas ka sa balkonahe. Nagmadali siyang lumabas sa koridor. Tinawag ang lift, pero napakabagal dumating. Pagkatapos, nagmamadali si Elena, nagpunta sa hagdanan, bumaba ng isang palapag at nakita ang mismong numero ng kwarto. Diretsong nasa ilalim ng kanila. Nakalimutan na ang hiya, itinapat niya ang tenga sa pinto. Tuloy pa rin ang away ng mag-asawa. At hindi ka ba natatakot? Naiiwanan na lang kita ngayon. Saan ka pupunta, Bianca? Kahit saan. Ano, sa Sochi. Kukulangin ba ng mayayamang lalaki? Sigurado namang may mas mayaman pa sa iyo dyan. Pagsisisihan mo yan mamaya. Kahit na, wala akong pakialam. Punta ka kung saan mo gusto. Wala akong paki sa'yo at sa mga lalaki mo. Napakawalang kwenta mo. Matandang pulubi. Ikaw din ang unang gagawa ng paraan para bumalik ka sa akin. Hihingi ng tawad. Luluhod ka para magmakaawang bumalik ako. Pwede kang isipin kung ano man ang gusto mo. Walang sino man ang luluhod para sa iyo. Akala mo kung sinong prinsesa. Ah, hindi pala. Malakas na sinabi ng babae at naglakad papunta sa pinto. Muntik na siyang hindi umabot sa gilid. Tumakbo ang babae palabas at nagpunta sa lift. Hindi napansin si Elena. Diyos ko, ano ang ginagawa ko? Nakatayo, nagtatago mula sa mag-asawang pinakikinggan ko. Nakakahiya, naisip ni Elena. Pero naintindihan niya sa kanyang puso. May dahilan ang pagpakikinig. Hindi nangyayari ang mga ganitong pagkakataon. Una ang eroplano, pagkatapos ang nunal, at ngayon ang boses. Malamang, nababaliw na si Elena o ang nasa likod ng pader ay ang kanyang patay na asawa. Pero nakilala rin siya ni Miguel. At hindi mo maluloko ang mga bata. Nagpasya si Elena na lumakad papunta sa bintana sa dulo ng koridor para huminga ng malalim. Pero hindi siya nagtagal. Bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas ang isang lalaki mula doon. Halos hindi umabot si Elena sa pagtalikod patungo sa bintana. Sa salamin, nakita niya kung paano isinara ng lalaki ang kwarto gamit ang card at nagpunta sa lift. Nang hintayin nito ang lift, nagpasya si Elena na sundan siya. Tumakbo siya papunta sa hagdanan at mabilis na bumaba. Gusto niyang abutan ng lift. Nagawa niya. Halos sabay silang nakarating sa first floor. Tiningnan ni Elena kung saan ito nagpunta. Kung aalisin ang ilang dagdag na timbang at ang puting buhok, kamukhang kamukha ito ni Gabriel. Nakasuot siya ng sando at shorts. Hindi naging mahirap na makilala ang kanyang patay na asawa batay sa kanyang itsura. Sinusundan niya ito sa isang distansya. Hindi naiintindihan ang layunin ng pagsunod na ito. Pero may nagtutulak sa kanyang magpatuloy. Nagpunta ang lalaki sa bar, kumuha ng cocktail at naupo sa may counter. Ang paglalaro ng detective ay naging interesado kay Elena. Itinaas niya ang kwelyo ng kanyang blusa, ginulo ang buhok, sinuot ang kanyang salamin. Lumapit siya sa counter at binaba ang boses, umorder ng mojito. Ininom niya ito sa loob ng 5 minuto habang ang lalaki ay uminom ng ilang baso ng tekila. Pagkalipas ng 10 minuto, umepekto na ang ininom. Miss, sabihin mo nga sa akin, napatigil si Elena. Si Gabriel ang nagsasalita sa kanya. Wala nang iba sa counter. Bakit ba kayo ganyan? Tumigil siya, naghahanap ng tamang salita. Ano? Tanong ni Elena nang mababa ang boses. Komplikado. Pinili ni Gabriel ang hindi gaanong nakakainsultong salita. Siguro, ganoon lang sa tingin mo, mas simple ito. Ayun, ang pagkakaisa ng mga babae. Hindi mo naman alam ang sitwasyon ko. Tapos, sinasabi mong guni-guni ko lang. Alam ko na siguro, sagot ni Elena, nakatitig sa walang lamang baso. Takot siyang humarap dito.
At ano naman ang alam mo? Malinaw na, nag-away kayo ng kasama mong babae. Malamang, umalis siya, nagmaldita. At ngayon, naghahanap ka ng kakampi ng isang taong magsabi na tama ka at tangay ang bata. Walang pag-aatubili, ginamit ni Elena ang narinig niya. Oo, napakatalas ng pakiramdam mo. Nagulat nga ako. Totoo nga pala ang intuition ng babae, pero kailangan kitang biguin. Bakit? Hindi ako ang tipo na magsasabi kung gaano kakabait at kung gaano kasama ang mga babae. Siguro, sa sitwasyon mo, tanga nga yang babae, pero hindi ka rin naman matalino. Gayunpaman, matapang ka. Pasensya na, hindi ko gustong manlait. Hindi na malaya ni Elena, naging bastos na siya sa pagsasalita. Hindi, ipaliwanag mo nga kung ano ang ibig mong sabihin. Bumuntong hininga si Elena. Kailangan niyang sabihin kung ano ang iniisip niya sa mga ganoong lalaki. Well, kayo namang mga lalaki, walang nagpupumilit sa inyong pumili ng bata at tanga. Kayo mismo ang umaalis sa matatalino at matatag. Nagtataksil, pagkatapos nagrereklamo na pera lang ang gusto sa inyo. Parang nababasa mo ang iniisip ko. Pero alam mo, meron ding hormones na nagpipilit sa atin na pumili ng mga bata. Parang walang kwentang dahilan. Ang kakayahang lumaban at pigilan ang mga hayop na instinto ang nagpagawa sa unggoy na maging tao. Tao ka naman, di ba? Parang oo. Ayun na. Bakit pa kailangan magkwento ng mga kalokohan tungkol sa hormones? Siguro, sumusobra na yata ako. Hindi, ako mismo ang nagtanong sa'yo. Umorder si Gabriel ng isa pang baso at ininom ito. Naku, nalasing na yata ako. Pasensya na. Pwede pa bang magtanong? Sige, kung ikaw na napakatalino at alam mo lahat, sabihin mo, anong gagawin ko ngayon? Wala akong ideya. Matutong pigilan ng iyong hormones. Siguro, sa tingin ko, bukas o makalawa babalik yung kasama mong babae. Kung ano ang gagawin mo pagkatapos, desisyon mo yan. Hindi ako psychologist. Pwedeng palayasin mo siya. Sagot ni Elena, hindi naiintindihan ng layunin ng kanilang pag-uusap. May isang puwersa na humihila sa kanya patungo kay Gabriel, hindi siya pinapayagang umalis na lang. Listen, hindi ba tayo nagkita noon? Tanong ng lalaki tamang-tama sa sandaling naisip ni Elena ang pagbubunyag. Hindi ko akalain. Ngayon lang ako dito. Napakapamilyar sa akin ng boses mo. Siguro, napagkamalan mo lang ako sa iba. Natauhan si Elena, nagpa siya siyang umalis agad. Sige, good luck sa love life mo. Kailangan ko nang umalis. Magkikita pa tayo? Siguro, sagot ni Elena. Lumabas siya sa bar at tinawag ang lift. Naintindihan niya na ang nakatulong sa kanya ay nalasing si Gabriel. Ngayon, hindi na siya nagdududa. Siya nga yun. Hindi kapatid, hindi kahawig lang. Ang intonasyon, tingin, boses, kilos, at kung paano siya tingnan kapag lasing. At hindi niya binago ang kanyang ugali sa mga babae. Ngayon, kailangan niyang magdesisyon kung ano ang gagawin. Magpakilala at para saan. At ano niyang matitira, gaya ng itatanong ni Gabriel. Para lang makita ang kanyang mata? Kung ano-ano na ang nakita niya dyan sa loob ng mga taon. Pero sa kabilang banda, dahil sa kuryosidad, bakit niya ginawa yon? Para lumipat sa ibang pamilya. Pero pwede naman siyang umalis na lang. Hindi para pahirapan siya ng 3 taon at paiyakin. Napakawalang hiya niya, naisip ni Elena pagpasok sa kwarto. Hindi niya namalayan kung paano nagbago ang kanyang reaksyon. Sa eroplano, nanginginig siya. Halos hindi niya mapigilan ang histerya. Ngayon, kalmado at tiwala. Ayaw niyang ipaalam ang sarili sa anumang paraan. Kuryosidad lang ang pinahirapan sa kanya. May iba pa bang nakakaalam mula sa kanyang nakaraan na buhay siya? Ano ang pangalan niya ngayon? 2 opsyon ang mayroon si Elena.
Una, matuwa na buhay ang tao at mamuhay ng tahimik, matuwa, magbakasyon. Pagkalipas ng ilang taon, sasabihin sa anak na umalis lang ang papa mula sa pamilya. Hindi alam kung ano ang masama para sa kalusugan sa isip ng bata, pagluluksa sa namatay o galit sa pagtataksil. Ang pangalawang option ang mukhang mas gusto niya. Sa huli, makakahanap siya ng ibang lalaki. Pangalawang option, makaharap si Gabriel ng walang pagtatago. Mahirap na usapan, paliwanag, pagdadahilan. Makaharap ang bago niyang kasama. Pero ang pangunahing panganib, ang kanyang damdamin, maaari siyang maibalik sa kanya. Pero tinanggihan ni Elena ang option na ito. Iba ang magluksa sa namatay. Iba naman ang makita ang sinungaling. Manggagantso, walang hiya. Ano pa ang pagmamahal dito? Hindi pa nakapagdesisyon si Elena kung ano ang pipiliin. Tiningnan niya si Miguel na natutulog. Kinumutan siya. Malalim na bumuntong hininga. Kinabukasan, pupunta sila sa beach. Gumanda ang panahon. Nakatayo si Elena sa harap ng salamin, pumipili ng damit. Nagpasya siyang maging maingat. Ibang salamin, mas malaki, tumatakip sa kalahati ng muka. Dagdag pa, isang napakalaking sombrero. Proteksyon hindi lang mula sa araw. Kung si Gabriel ay nakatira mismo sa ilalim niya, malaking posibilidad na magkita sila ng hindi sinasadya. Hindi pa nakapagdesisyon si Elena kung lalapitan niya ito o hindi. Sa ngayon, pagtatago. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel at nagpunta sa lift. Matagal siyang naghintay. Sa umaga, lahat pupunta sa beach. Pumasok sila. Huminto ang lift. Bumukas ang pinto. Pumasok sa lift ang babaeng blonde ang buhok. Si Bianca. Nakatayo siya nang walang telepono. Mukhang naiinis. Matagal pa ba akong maghihintay? Nanganak ng nanganak. Tapos, sinasakop ang lift. Nakakairit ang boses na sinabi niya. Miss, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Isa lang ang lift. Marami ang guest. Ganoon din katagal ang hinintay ko tulad mo. Kalmadong sagot ni Elena. Wala akong pakialam kung gaano katagal ka naghintay. Masamang tiningnan ni Bianca si Elena. Ang luma ng suot, tapos kung ano-ano pa ang sinasabi sa akin. Hindi ito nakakainis kay Elena. Mas mataas siya dito. Tinakpan lang niya ang tenga ni Miguel. Tahimik silang nakarating sa first floor. Magulo sa lobby. Nawala ang masungit na babae sa dami ng tao. Natuwa si Elena. Malamang papunta siya kay Gabriel. Nang makarating sa beach, naintindihan ni Elena na 2 beses siyang tama. Kahapon, sinabi niyang pabalik ang babae. Takot ba o sinadya? At ang babae ay papunta kay Gabriel na malamang kumuha ng mga beach chair. Masamang kapalaran, 2 bakante ang napunta sa tabi niya. Ilang hilera ang layo. Kaya niyang makita at marinig pa. Wala siyang magawa. Ayaw sirain ni Elena ang bakasyon niya at ng kanyang anak.